Okay, Yeah, welcome. you Good evening, and welcome to episode 5 of Pusong Bato, a Pinoy Hearthstone show. And tonight I have Schizo, as usual, and we also have our guest, Havatite from S Ventures Gaming. Uh, Havatite, go ahead, say hello, since you're the guest. Hello. Hello po. Salamat. Thanks for having me. At, magsabi ka tungkol sa'yo, Chong. Ano ka ba ngayon? Ah, Rank mo, may mga games na nilalaro ano, mo. rank 3 ako ngayon sa Hearthstone. Tapos, games na nilalaro ko Hearthstone na lang kasi trabaho, tsaka school. Ayun. Okay, SVG pala. SVG, okay. Pero ano yung mga history mo with games? Ano yung mga dati mo nilalaro? League of Legends, ganun. Dota, dati rin, bata pa ako nun. Dragon Nest, doon ako pinaka Okay. nag-excel. Kaya lang, Mga MOBA type talaga. hmm, Okay. ayan. Okay. Sige. Skitso, kumusta? Chang. ayos lang ito. Daming trabaho. Hindi ako masyadong napag-grind. Pareho tayo. Ayun. Dota. Isa-isang laro. Yung medyo pag nag-grind kasi sa Hearthstone, medyo matagal eh. So, pero updated naman ako dun sa wins ng Nax. Nakuha ko naman lahat. So, Okay. hopefully, Nasa iyo na lahat. enjoy niyo yung show. Ah, Okay. Tsaka pala ano, di ba recently tawag dito, may major tourney ka ng MTG? Tala sa bata, Chang. yun. Medyo masaklap. Ano kasi yun eh, team event. Ah, Naimbitahan kasi ako last time na parang sa qualifier sa isang shop. So, parang one team, one shop kasi yung ginagawa nila. okay. Yun, medyo nakachamba. Nakalaro ako din, nanalo kami, nag-champion kami ng qualifiers. Ayun, so pagdating mo syempre dun sa major tourney, medyo big boys yun nandun. So, Ah, medyo mahirap. Mm, Pero muntik namin pumasok, pero ayun, natalo. Ayun, okay. typical Magic tournament, nakakapagod. Yun, nakakapanibago kasi yun nga, sa pag Hearthstone ka, wala namang nang bablock doon. Kailangan taunt lang. Yun medyo medyo magulo. Kwentuhan namin doon, medyo yun yung pinakamahirap na part pagka Hmm. naglaro ka uli ng Magic. Okay. Just so you know pala sa mga avid viewers natin, kung meron man. We're gonna have 2 episodes per week. Meron tayong weekday edition tsaka weekend edition. Weekday edition would be headed by Schizo. So, syempre, para maka-shuffle tayo ng mga guests every once in a while, para makakuha tayo mas maraming inputs sa lahat ng local players natin so far. And hope, malay mo, next time meron tayong mga international players na ma-invite if they're interested. Tapos, the weekend show is gonna be headed by Snap. And syempre, yung guest niya na isa-select niya. So, yun. So, hopefully, we can have more videos up. Tsaka yun, more exposure to local players din. Okay. So, ngayon, ang pinaka-subjects natin, just to give you a rundown, we'll discuss yung mga qualifiers natin na parating, latest news, ano pa ba. Later on, since si Havatite yung guest natin, we'll have a playthrough with a Hmm. deck of his choice, which we're gonna be discussing later, which is yung Reels Nux, di ba? Update. Tama ba? Ginamit niya sa pinaka-recent na tourney. Okay. Ginamit ni Reels. So, very Yung exciting. We're gonna have a couple of playthroughs para at least makita natin yung thoughts niya din habang nagpe-play siya ng mga cards depende sa situations. Okay. hmm. With that over, first subject of the night, BlizzCon Community Qualifiers. This coming Saturday. So, online siya and I understand free. Tama ba guys? Free, no? Yeah, Alas 11 yan. Alas 11, di ba? Morning, Philippines, Hmm. no? First time. Tapos, top 2 gets, ano, no? Hmm. Qualifiers? Qualified, no? Qualified. Okay. Any opinions dun sa may current na rule sets na ginagamit sa tournament, especially for BlizzCon qualifier to? Unahin ko na si Skitso. Um, any interest? Di ba sasali ka? sali. Yun lang. Like we discussed earlier, yun nga, yung rules kasi na ginagamit sa Southeast Asia. If you win, pwede kang magpalit ng deck, pero same class. Mm, Yun, medyo mahirap kasi parang ka naglalaro ladder.
Like, Havatite mentioned kanina, kunyari, kalaban mo Miracle, nanalo siya, tapos pwede siya bumalik dun sa backspace. I mean, mag-switch sa backspace. Mas mahirap siya dun sa yung ginagawang tournament na nakikita natin ngayon online kina Ah, Amas. Kasi I think dapat i i-apply na rin nila na yun sa Southeast Asia tournaments and sa qualifiers. Um, Kasi, for example, si Havatite nag-qualify. ah, Tapos, he's gonna go through another tournament. Tapos, syempre, yung pinanggalingan niyang rules, Ah, ganito, na naka-base doon sa pwede ka magpalit ng deck. Mas, kailangan niya pa ng adjustment papunta doon sa panibagong rules na um, kailangan ko mag-isip ng mga bago ah, kong deck, mga ganun. Tsaka, yun nga, yung ganito kasing rules, parang actually parang tatlong different types of druid, ah, different types of miracle, different types of warlock yung gagamitin mo. So, not like pagka naglaro ka yung standard na rules, yung band pick, ah, syempre asahan mo na, o kunyari gamit ko warlock, warrior, or shaman. So, obviously, baban ko, Miracle Rogue kasi doon talo yung deck ko. So, yung kalaban ko may mag-a-adjust siya doon. Pero syempre may nakaset na siyang deck eh. So, which is nakikita na rin naman natin online. So, mas madali. And oh, sa tingin ko, mas competitive. Kasi yung same as sa strategic din. Dota. Strategic. Kasi counter-picking din naman yung gagawin mo. Pero, hindi blind. Hindi blind. So, bahala ka na. So, kunyari, expected mo, ibaban yung yung rogue mo. So, meron ka ng ah. deck na panglaban sa shaman. For example, paladin, yung bagong paladin Kasi, ngayon, medyo okay. mid-range. Yun. Sa tingin ko, dapat baguhin kasi medyo mahirap nga siya laruin. Okay. All right. Again pala, if for our viewers out there, if you have any comments or suggestions or any talking points na gusto niyo ipasok, just go ahead and go to chat, tas let us know. Kung pasok naman siya sa subject natin so far, we'll entertain it. So, para may shoutouts ka rin. Alright, Habatite, your opinions dun sa may current format natin sa qualifiers. Yun nga, yun yung sinabi ni Schizo. Kasi parang makipaglaro sa ladder eh. 'Di ba? Pag Mm. natalo ka kasi parang ang gagawin mo ka-counterin mo yung tumalo sa'yo, 'di ba? Ang Oo. mangyayari, papalitan niya yung deck niya, tapos parang mas screwed ka pa. Though, parang hindi nga binibigyan ng advantage yung ano. Sabi kasi sa akin, hindi binibigyan ng advantage yung nanalo daw doon sa ganun, pero hindi ko naintindihan eh. Okay. Parang mas disadvantages dun sa natalo nung unang game dun sa blind pick. Kasi kung gusto niyang counterin yung first deck, tapos pwede niyang palitan nung nanalo yung ginamit niya. Oo. Eh, ang hirap. Eh, ganun yung nangyari sa akin actually. Tapos, kinausap ko si Babael, si Babel. Ah. yung parang mod nung tourney. Kaya daw nila ginagawa yon yung sa Sina ganun na format. Kasi kulang sila sa manpower para i-monitor yung mga decks. Kasi Oo. katulad nung Oh, yun din kinakamaz na nakikita ko eh. may mga decklist, di ba? Oo. Paano mo malalaman kung hindi niya ginamit yung kunwari may May BGH in-adjust siya. or yung ginamit na isa merong ooze. Yung mga Ah. slight changes. Hindi kasi ma-monitor, hindi naman lahat na Tsaka wala kasing way para ma-record kasi din. Feeling ko yun yung isa sa isa mga pa. ano. Ang nakakapag-stream lang yung hindi third world. Oo. Isa pa yun. Yun, totoo naman eh. Kasi parang it's either ikaw sa sarili mo, i-record mo sa camera mo, tapat mo sa may computer mo para Oo. makita mo yung gamit niya, para gusto mo mag-contest. Pero napaka-hardcore mo naman. Parang ina-expect mo dudugasan pag ganun eh, no? Pero Pero, anyway. pero, pero yun nga lang yung sinasabi sa akin ni Babel na reason as much as gusto niyang gawin Ah. yung veto system, yung may ban. Kasi ang ganda nung banning system eh. Nagkakaroon ng chance katulad ng mga decks na Paladin na normally kakarnihin ng Miracle Rogue, di ba? Ah. Nagkakaroon ng chance malaro. Lumalaki tuloy yung decks na nasa turn eh. Hindi lang puro Miracle, Zoo, tsaka Druid. Ganun. Okay. Good point. Tama nga naman. Pero
yun nga, ako naiintindihan ko kasi coming from, kasi nakapag-organize ako nun sa may Cyber Slam, sa may Hearthstone tournament nila doon. I understand yung sa may, yun nga rin nakita ko parang screenshot ako ng screenshot ng mga decks na isasubmit nila. Pero sa loob-loob ko, for sure, fuck's sake, hindi ko talaga makukuha pag kunyari may nag-contest. Mahirap Tsaka hindi rin malalaman ng kalaban mo in the first place kung may sobrang isang card ka lang na pinalitan. Kasi hindi mo naman mailalabas lahat ng card in the first place Di ba parang ganun? So, medyo nagigets ko rin yung position niya kung ba't hindi niya kaya. Especially yung, ano mo yun, may nakita nga ako last time nung nagsa-start yung mga online tournament ng Hearthstone. Kasi meron sila yung parang requirement na kaya mo mag-stream. Or kaya mo makapag-Skype habang naglalaro. Nakita niyo ba yun? Ako naman kung saan yun. Mana grind yata yun Parang yun yung mga first requirements ng mana grind para ano ka. Kumbaga parang naka-Skype ka with the Marshal habang naglalaro ka. Parang ganun. O kaya team viewer pare. Naka-team viewer kami dun sa pinakaunang tournament, yung kina Lemniscape pa. Oo. Yung lahat kami team viewer. Kita nila yung ginagawa namin sa computer namin habang naglalaro. Okay. Hindi naman mahirap yung upload mga Hindi ganun. naman. Talaga, kahit sa atin. Yun yung ginagamit nila dun sa yung sa mga, yung katulad dun sa Epic Gaming Television na Oo. na stream nila. Nakaganon sila naka-team viewer yun Kaya kita mo yung hand ng both players. Oo. Yun nga rin bala kong gawin in the future sa mga projects natin. Yun yung bala kong gawin. Pero mostly concentrated sa local players. Tapos hopefully makakuha tayong sponsors na pwede natin mainggan. Anyway, okay. So hopefully good luck sa inyo both sa pagsali. Balitaan nyo kami pagkadating nung ni Snap Hindi sa ka weekend. nasasabi? Titignan ko, Chong, kasi minsan na magko-commit ako dyan tapos bigla hindi na naman ako a-attend. Mga ganun. Minsan kasi weekends na lang yung lahat na sinisiksik ko lahat Ang hirap pag ang dami mong gustong gawin sa buhay. Naghanap na nga ako ng clone ko Anyway, tsaka magpe-prepare pa ako kasi Street Fighter Tournament kinabukasan, USF4 naman sa Mineski Pro Gaming League. So, yun din. Prepare ko rin yung mga stuff para doon. So, medyo busy So, wala Mamaya makikita nyo pag binuksan natin yung Hearthstone ko, medyo basura yung ranking. Anyway, okay. General thoughts lang dun sa mga bagong Naxxramas natin. Kahit wag na yung mga wings natin, mga ganun. Any thoughts on the new meta so far? Sige, have a tight. Mauna ka naman. Ano ba yung mga bagong cards? Yung mga Belcher, di ba? Oo. Parang lakas ng Belcher. Kasi Okay. pinapabagal niya yung meta. Ang hirap niya Laging 2 for 1 dun sa kadalasan. Kung hindi mo siya isa-silence. Kung isa-silence mo naman siya, parang hindi, yung sayang yung silence mo Oo, yun nga basta ang lakas niya. Tapos yung, ano pa bang lumabas na bago? Yung nagpabalik sa Midrange Hunter. Yung web spinner. Kasi nagkaroon sila ng one drop na matino. Na kumukuha ng card sa labas. Which is sobrang, parang wish Parang wish sa Magic di ba? Lakas ng ganun Yung hindi na babawasan yung deck mo tapos nagsacycle ka. Parang libreng card siya Tapos makakuha ka ng mga King Crush, Captain Sparrow, yung mga ganun. Okay. Pero generally yung mga current actual na decks na gumagamit, ano mang usually nakikita mo ngayon? Especially, nasa May 3 ka na, di ba? Anong nakikita mo ngayon? Yun nga, yung parang mas prevalent ngayon yung mga control decks. Kaysa dun sa, sa rush decks, yung mga zoo parang, siguro bukas, babalik yung mga zoo. Pero ngayon kasi, yung mga nakakalaro ko puro either mid-range hunter, miracle, o kaya yung bagong paladin, yung may 4-6 na spectral cage. Kasi kamukha siya niyan, yung Nicolas Cage, pare. Nagets ka nga. Ano bago? Yung spectral cage yung tawag, hindi ko na alam yung pangalan niyang huli. Ano ginagawa? Yung 4-6 siya na Fairy Dragon. Spectral Shroud. Knight. Spectral Knight. Kasi kamukha talaga ni Nicolas Cage, tol. Tingnan mo yung pag nakaganito. Parang si Chow? Ano pangalan nun? Zombie Chow ba? Zombie Chow. Sino pangalan? Zombie Chow. Di ba may card na ganun? Zombie Chow. Tapos siya? Si Chow yun Yeah. Si Mr. Chow yun. Kamukha Chinese Mukha Kamukha. Ang over 3 yun pare. Si Mr. Chow.
Pero yun nga, yung si Spectral Cage, ang last niya eh. Hindi Okay. yung Hunter's Mark. Ang sagot lang ng ano sa... Basta ang lakas niya ngayon eh, lalo na sa Paladin. Sa Yung Warrior ko, cannot inaran ko siya. target yun, di ba? Siya yun, di ba? Oo, Okay. Yung parang Hirap Dragon yun. Fairy ba yun? Fairy Dragon? Halo Dragon. Ah, Ang na hirap malaki. niya solutionin. Okay. Kaya yun. Ang lakas yun. Ang lakas ng mga control decks ngayon. Ang hirap ano yun. Lalo na yung 2-8 na ano, na taunt. Hindi makalagpas yung mga ano yung aggro eh. Tapos kung Okay. maglalabas man ng, yung may, ano, may drawback na pag namatay siya, magkaka-creature yung ano, ano ata yun? Deathbringer ba yun? Ewan ko. Deathlord. 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 Okay. Wala, ang lakas niya eh. Ang laking pader eh. Kahit nung pag nagmi-miracle ako, tapos may gano'n, tapos lalabas yung Leroy mo. Nang wala sa oras. Ba't to? Okay. Alright. Ikaw, Skitso. Currently, alam ko hindi ka masyado nakapaglaro, pero currently, saan ka na sa ladder? 4 ata ako ngayon. Okay. 4 ata. Galing ako ng 3, tapos Ganda pa rin. natalo ng napakarami. Yun ba yung pinost mo nung kailan na ano? Tilt? Okay. Sige. Ano, yung tilt, last season yun eh. Parang Okay. galing ako ng Frustration. Yung 21 ba? 21? Tapos pag-gising ko, 400 plus ka na. Oo. Ano pa yun? Ito yung kwento eh. Galing 21, kasi parang lumabas ata ako nun, uminom ako somewhere, tapos sabi ko parang last hours, igagrind ko na, parang hindi ko natitigilan hanggang matapos. Parang first 30 minutes ko, napunta ako ng 700. Oh. So, dami ng talo. Pero naangat ko siya eh. Nabalik ko siya ng 75. Nag-18 pa nga uli ako eh. Tapos, hindi talaga ako natulog eh. Tapos, napunta pa ako ng 1,200. Parang ganun. Ang lapit na nung Fatigue na yata yun eh. Yung parang hidden MMR nyo, sobrang ano na, dikit-dikit na. Dikit-dikit na kasi. So, kahit na sino na makakalaban mo. Pero I ended up ata mga 127 ba? 126, parang ganun. Pero okay lang yun. Meron namang qualifier. Tsaka may last season ngayon eh. So, Sige lang. Basta work nyo lang. Tapos if ever na meron mag-qualify, yan, kung sino man mga naikinig dyan, if ever may mag-qualify, let us know. Para kahit papaano, matulungan natin maiangat yung pangalan nyo, mga ganyan. Siyempre, for sure naman. Kasi hindi namin kayo kilala eh. Hindi, totoo naman yun eh. I mean, kasi pag hindi natin sila kilala, siyempre pag kunyari, nanalo siyang qualifier, malamang kanya-kanyang pamasahe no, dadalhin ba sila libre? Hindi naman ganun, di ba? Pamasahe mo pa rin papunta yata eh. Ganun ba yun? Pustahan mo pa rin. Dapat sponsor yun pag gano'n. Yun na nga. Kumbaga parang pag nag-qualify ka, yun nga, anybody out there, pag nag-qualify ka, let us know. Especially kung Pinoy ka, syempre magtitingin tayo kung sinong interested. Kasi for sure naman meron dyan. Makakahanap tayo kahit papaano. Or kung desidido ka makapunta, at least man lang mabawasan natin yung expenses mo, di ba? Mali mo, manalo ka. Hindi natin masabi, ikaw pa kahit naman di ka manalo dun sa may actual na tournament, patumbayin mo lang si Amas, masaya na tayo lahat eh. Di ba? Minsan kasi umaabot na yung mga tournaments kahit naman sa may mga fighting games, kahit naman hindi ka manalo ng actual na tournament, kung nobody ka, tapos pinatumba mo yung mga higanting pangalan, wala na, masaya na tayo sa buhay natin. Pwede na yun. No? Gusto ko lang si Ekop makalaban eh. Trash talk kayo, no? Oo. Hindi mo Ang galing kasi mga BM nun eh. Ng ultimate BM yan si Ekop eh. Parang gusto ko lang parang... Pinapractice mo ba Kalabang yung BM mo sa ladder, pare? Oo naman. Pero not all the time kasi naiinis din ako pag ginagawa sa akin. As much as possible kung patay na. Ganun. Okay. Alright. Ano na natin? Ikaw, Skitso, ano yung mo? Si Skitso tinanong natin, di ba? Bagong meta. Current meta. Of course, yung sa bagong cards ba? Yung Spectral Knight, medyo malaki impact niya. Constructed heavy card talaga. Yung mga druid, nakaka-asar pagka ginagamit siya. Innervate galing Wild Growth. Nagawa sa akin, Nag-turn 3 na. Spectral Knight pa. Parang gano'n. Tapos miracle hindi pa nga galing ng kwento eh. Naglalaro ako ladder.
Parang hindi pa galing Innervate. Nag-coin lang ng turn 4 na Spectral Knight. Tapos, yung fifth turn niya, Faceless Manipulator. Dalawa na, di ba? Hindi, hindi pa tapos yung story ako. Dalawa na, di ba? Yung sumunod na turn, Sinan Fury Protector. Wala na, mukha na akong tanga. Hindi ko mapatay yung dalawa. Rape na yung rape. Oo. Laki ng part eh. Oh, yun nga eh. Big ass knight nga silang dalawa. Nakaka-astar lang. Nicholas. Eh, how Ano, much more kung concede na. Defender of Argus, di ba? Oh, Oo, hindi, nag-concede na ako kasi ayokong habulin. Tsaka wag na, habang nag-ano, tumatawa na lang. Ay, yun nga eh, parang, So, swerte nung putangin. Tantuan eh. swerte mo pag nakatagos ka sa 12, parang ganun. Kahit yung, kasi di ba, parang 12 power yung kailangan pumatay doon sa dalawa. Eh, Pero ano ka naman nun? kukunin Anong yun? class ka nun? Ano pa class? Hindi, warrior pa ako nun. Hindi na talaga. Wala na talaga. Hindi ko ma-shield slam, hindi ko ma-slam. Di maganda na gagawin. Ano ka, Jaina ka, no? Freeze mo, no? Ayun, Frost- medyo Frost mukha ka tabi, na talagang ano? tanga doon. Hindi, frost mo. Tapos, tawag dito, yung... Doomsayer. Yun, Doomsayer. As lang, siguro sobrang bad trip nun, no? Yun, bad trip yun. Pero, ayun, nakaka-astar eh. Parang, ginawa ko, bumuo ko ng druid, ginamit ko na rin. Parang, can't lang dual. Yun lang. Join Okay. the Yan, Okay. yung Deathlord, okay din. No, malakas talaga siya pampigil ng zoo. At saka yung mga ibang deck, apektado rin niya eh. Katulad yung, ano bang deck gamit ko. Wag mo lang siyang ibababa sa warrior kasi sigurado re-raping ka ng warrior. Lalaki ng mga malalabas eh. Kaya napansin ko yung mga bago deck na nilalabas nila ng mga top players sa pro. Lahat sila may turn 6 na Bloodhoof. Parang just in case doon sa Deathlord. Para, kunyari, they're playing mga mid-range or mga tokens. Ay, Meron silang Bloodhoof para just in case. Merong ilalabas yung deck nila na medyo malaking impact sa board. Kasi kung katulad nung pagkalaban mo Zoo, lalabas Defender of Argus. Parang 2-3, wala lang. ang sakit din nun pare. Pag yung, kunwari, nabubunot niya sa deck mo yung kunwari, ancient, yung yung Lure. yung lure. Sakit, di ba? Kasi nawalan ka na ng gain life, nawalan ka pang draw, di ba? Oo, ganun pala yun. Ay. Okay. Ang lupit nun, hindi pa siya makakatagos dun sa Deathlord. Hindi pa kayang patayin ng lore yung Deathlord eh. Okay. Sige. Ayan. Total, medyo na tayo. We're heading on over to sa may playthrough. Pero, yun nga, commercial muna. Sa Sunday, netong Sunday na rin. Yung sa Mineski, they're hosting the ESL Hearthstone Tournament. So, yan, hosted by the Mineski Events team. Very good tournaments sila lagi. Very well known naman ang Mineski to run the best esports games or tournaments dito sa Philippines. So, sasali rin ba kayo dyan or ano? Ano bang format niyan? Yung parang sa Battlestone din? Oh, I think Hindi. so. Ay, hindi ba? Yung palit deck, Yung- alam ko hindi. Yung totoo na. Yung totoo. Talo ka Stay. palit ka deck. Talo palit ka deck, panalo ka, stay. Di ba yun yun? Stay. Pero hindi ka pwede hindi ka talaga pwede magpalit ng deck. May deck list. Hindi, at saka kasi dito, may marshals talaga on-site. Tsaka on-site kasi kayo eh. So, hindi problema yung manpower. Parang gano'n. So, wala siyang ganong issues eh. So, yun. Nababantayan naman kung nagpalit ka eh. Anyway, so yun. Alam ko, magkano ba price dito? Alam ko nagra-run sila ng mga 5K something yata eh. Alam ko Champion ganun. 5K, second Oh. 3K. Yeah, thank you. Oh, di ba? Kasi yung last na nag-champion teammate ko si Earl. 5K din. 5K pa 7. Alam ko kasi may online, tsaka may offline sila eh. Yung Offline ba tong online, ay hindi ko alam kung ano ngayon yung tournament. Yung Offline ba? Yung online 3K lang ata. Alam ko. Si Staz yung okay. 3K Okay. pag online. Pag offline, mas malaki. Alam ko. Mas malaki. Pabaligtad, mas malaki yung offline na yun. Okay. Sige. If ever you're interested, yun nga, check it out. Just go to mineski.net. So, nandun sa lahat ng mga information. Okay.